dear beloved, Boss Mike Cervera. So eto na nga mga kababayan. Nakaw mga kababayan, si Digong manggugulo lang daw sa impeachment ni Sara Duterte. Eto na. Pasok! Mo naman nung humarap siya sa Senate hearing, ha? Na-bully, naka-jole, no? Na-seduce niya yung mga senador. Si Diyos talaga. Isa lang ang bumanat sa kanya. Yun yung role niya. No? Hindi legal. Ang role niya is mabully. Imagine mo si Digong nasa impeachment court, no? Tapos tinititigan niya yung mga senador. Yan. Yung mga killer looks. Yan. Diba? So ganun yung role niya. Paano si Digong kasi wants to make a spectacle out of himself. Di ba? Mahilig siya sa spectacle eh. So lahat ng tao manunood. Nandiyan si Digong eh. Di ba? Talo pa niya ng telenovela. Nandiyan siya. Manggugulo. Nako! Ayan na nga ba sinasabi ko, manggugulo? So anong talagang papel ni Digong ba? Llamas? Ano ang pang papel niya? Out ng lamesa sa korte. Di ba? Hindi mo naman siya mapapa-eject. Di ba? Wala ka lang eject button. Wala pinalabas mo siya, spectacle din yun. Oo. Diba? Habang may dala siya ng mga tunay na abogado. Hindi naman siya kilala sa mga landmark cases eh. So hindi naman siya magaling na abogado. Pero magaling siyang magtaob ng lamesa. Nako, magaling magtaw para lasinggero. Kapag ka sa inuman mga kababayan, yung mga magugulo kaya hindi iniimbitahan. Diba? Nako, iniiwasan ng mga lasinggero yung mga magugulo sa inuman. Yan yung mga kababayan, pag napikon, nagtataob ng lamesa eh. Yun yung role niya. No? Yun ang role niya. Kung hindi niya mabubuli yung mga senador na wag bumoto for conviction, kung hindi niya mabubuli. Yan na nga, oo. Pag hindi niya nabuli yung mga senador na boboto, mga kababayan, aba, tititigan niya ng tingin na mamamatay tao. Mga kababayan? Kailangan huwag kayong bumoto. Ay nako, mga kababayan, magwawala yan. Guguluhin niya. Guguluhin niya. So, marami siyang role dyan na pwedeng gampanan. No? I-pressure yung mga senador na wag bumoto for conviction. Or kung bumoto for conviction ang mga senador, guguluhin niya yung buong proseso. Mga kababayan, kita nyo? Guguluhin daw yung buong proseso. Yan pala yung papel ni Digong. Kasi nga naman mga kababayan, eto hindi naman siya pagmamaliit kay Digong. Wala naman tayong nabalitaan na eksperto siya sa mga ganyang mga klaseng kaso. Kung hindi, mga kababayan, sa probinsya lang yan, naging prosecutor, piskal. Mga kababayan, naging abogado. Di ba? Ang tanong ko, meron na bang hinawakan na mga masiselan na kaso tulad nitong kaso ng anak ni Digonyo? Nako, mga kababayan, wala pa. Seeing what we saw, doon nga sa nabanggit mo, how he was treated by the senators doon sa investigation nila. Anong expectations mo? Do you think he's gonna be like that again? Kasi yung perception ng marami, most of the senators were soft on him. Ganun ba? Palagay mo, Yes. is he gonna be able to pull it off? Yes. Ang ipepresent niya, the specter na meron pa silang consolidated base. At yung base na yon can affect, halimbawa, yung mga re-electionist. Can affect their chances. Tapos yung iba, natatakbo sa 2028, ganun din yung mensahe niya. No? Na kami ay may base pa, kahit lumiliit. No? It can... Grabe ka naman, lumiliit. Sa bagay, totoo naman, natalakay natin yan, di na umangat si Sara kahit isang porsyento. Lumiliit na talaga eh. Na add or subtract sa boto nyo. No? Yun yung specter sa likod. Pero at the same time, gusto niya na i-bully yung mga senador na ingat kayo. Pag kami nakabalik, yari kayo. Nako, yung pala yun. Pagka nakabalik, umaasa pa yon. Paano kung makakabalik? Di po ba mga kababayan, kung makakabalik?
Oh. Ganun yung ang dami niyang kanyal eh. Ang dami niyang mga specter na ipepresent, no? Parang James Bond mo. Parang James Bond daw Sino si James Bond? Yan ba yung si X44? Ulitin natin mga kababayan. Ito na. Well, nakita mo naman nung humarap siya sa Senate hearing, bully, naka-jole, no? Na-seduce niya yung mga senador. Yan! Di ba mga kababayan? Shoutout sa lahat ng mga bagong dating Huwag niyong kalimutan na mag-like. Talaga. Isa lang ang bumanat sa kanya. Yun yung role niya. No? Hindi legal. Ang role niya is mabuli. Imagine mo si Digong nasa impeachment court, no? Tapos tinititigan niya yung mga senador. Yung mga killer looks. Kita nyo? Killer looks, mga kababayan. Ibig sabihin, makuha ka sa tingin. Oo. Pag ako nakabalik, nako, papapatay kita. Ganun ba yun? Nagtatanong lang Diba? So, ganun yung role niya. Ano si Digong kasi wants to make a spectacle out of himself. Diba? Mahilig siya sa spectacle eh. So, lahat ng tao manunood. Nandiyan si Digong eh. Diba? Siyempre, papanoorin yan. Kasi pag-aabang tayo kung ano talaga mga mangyayari dyan, Excited nga yung mga tao eh. Di ba? Excited na yung mga tao kung ano mangyayari dyan sa impeachment ni Sara. Tuloy. Talo pa niya ng telenovela. Naku, oo, talo niya pa yung Panday. Natandaan ko, alam nyo kung ano? Yung palabas ni Marimar. Oo, tandaan nyo ba yun? Ay, grabe yun. Di ba? Nandyan siya. Manggugulo. Naku, manggugulo eh. Ganun talaga gagawin pala ni Digong doon. Para nga naman, mga kababayan, yung mga senador doon, pag nakita si Digong, baka sakali matakot. Ang tanong kung matatakot. Kung matatakot. Mga kababayan, sa Kongreso, walang natakot. Mukhang si Marcoleta lang ang natakot. Mga kababayan, sa Kongreso, binarabara siya eh. Di ba? Ano nangyari kay Digong doon? Wala, mga kababayan. Marimar ba yun? Di ba? Wala. Wala nangyari sa kanya, sa Kongreso. Ano nangyari? Meron ba? Wala. Magtataob ng lamesa sa korte. Di ba? Hindi mo naman siya mapapa-eject. Di ba? Wala ka lang eject button. Hindi mo nga naman may eject dahil wala namang parang jet na pagka ikaw, ikaw magka-crash na, pwede mong eject at mag-parachute ka na lang. Hindi nga. Hindi mo siya matatanggal eh. Kapag ka naman, pinalabas mo, nako, magngangawa na naman yung mga vlogger nila. Magngangawa na naman yung mga DDS apologists. Nako, sasabihin na naman nila, inapi nyo na naman si Digong. Kita nyo mga kababayan, ganun na naman. Kahit na sabihin pa natin siya yung nag-umpisa ng kaguluhan, para sa mga amuyong, abay, inapi si Digong. Ganun. Pinalabas mo siya, spectacle din yun. Correct. Diba? Habang may dala siya ng mga tunay na abogado. Hindi naman siya kilala sa mga landmark cases eh. Kita nyo? Hindi naman kilala si Digong sa landmark cases eh. Yung mga sikat na mga kaso, na mga nanalo. Nako, mga kababayan, walang ganon si Digong. Kaya ako nagtatanong kung anong magiging papel ni Digong. Yung pala yun. Manggugulo lang yun. Diba? So anong ipagmamalaki ni Digong? Yung pagmumura niya. Malabo, mga kababayan, Kasi wala namang may pagmamalaking na ipanalong malaking kaso tulad netong impeachment na mangyayari na to. Kung buhay pa sana yung mga magagaling na yon. Sino? Natandaan ko yung mga abogado ni ERAP, magagaling Yung mga abogado ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung mga ganon.
Di ba? Kung mala Miriam Santiago sana. Nako, mga kababayan, mukhang malabo-malabo. Kaya etong mga mangyayari na to, mukhang tama tong political analyst na to. Ano mga kababayan? Mukhang tama yung kanyang yan, si Mendoza! Putik yan, magaling yan si Estelito. Buhay pa ba? Oo. Kung buhay pa yan at malinaw pa isipan yan, baka sakali pa, no? Pero mga kababayan, sino naman kaya kukunin nila? Wala siya ng mga tunay na abogado. Hindi naman, wala ka lang eject button. No? Pinalabas mo siya, spectacle din yun. Diba? Habang may dala siya ng mga tunay na abogado. Kita nyo? May kasamang mga abogado, tunay siya panggulo. Parang ano lang yan, ano? Parang sa text lang. Oo. Isang kalaban at isang pampato at isang panggulo. So, si Digong yung panggulo. Digong, panggulo ka lang. Hindi naman siya kilala sa mga landmark cases eh. Ay, hindi ka pala kilala, Digong. Nako, sabi nito. Sabi ni Ronald Llamas, hindi ka pala kilala. Wala ka daw ipagmamalaki. Wala kang ipagmamalaki si Digong. Sana man lang kahit Miriam at saka Mendoza, Di ba? Di ba? Ganun dapat. O kaya yung mga abogado, sino pa? Si Rene Cayetano. Sino pa meron pa? Si Sagisag. Oo, si Sagisag magaling din yun. Si Arroyo, Joker Arroyo. Ganun dapat. Kung Digong lang mga kababayan, magmumura lang yan. Sige po, Boss Leonora Brown, ha? Tuloy. So hindi naman siya magaling na abogado. Ay, hindi ka raw magaling na abogado, Digong. Putik na, minaliit ka, Digong, Ay, nako, hindi papayag si Digong yan. Hindi ka naman pala magaling na abogado, Digong. Wala. Wala. Mahina. Mahina ka palang abogado, Digong, Sabi ni Llamas, nako. Ay! Oy, mga DDS, mahina palang abogado si Digong, sabi niya, paano to? Oy, mga DDS! Yung hinahangaan nyo si Digong, sinabihan neto. Mahinang abogado daw! Ulitin natin, Ulitin nga natin, Sa mga landmark cases eh. So hindi naman siya magaling na abogado. Hindi daw talaga. Inulit pa. Hindi daw talaga magaling paano to, mga kababayan? Mga DDS! Nandiyan pa ba kayo? Hindi daw magaling. Sige tuloy. Grabe. Minaliit, mga kababayan. Inapi. Malamang ibabas na naman nito ng mga DDS. Nako, ibabas na naman ng mga DDS. Talaga, 180 na ako? Talaga ba? Fix TV, nakita mo ba yon? Nako, malapit na tayo mag-200, Okay, sige, ito na. Pero magaling siyang magtaob ng lamesa. Yun lang ang kagalingan. Hindi siya magaling na abogado. Kung hindi, magaling lang gulo. Sa bagay kung panggugulo, abay yan ang kanyang eksperto. Kita nyo naman, anong nangyari? Ginugulo niya yung bansang ito. Kung ano-anong pinaparatang kay Pangulo. Kaya kung panggugulo ang pag-uusapan, bigay nyo na kay Digunyo. Pero, kung magaling na abogado, naku, tanggalin nyo na sa isip nyo. Tanggalin nyo sa isip nyo. Sabi nito, di ba? Magaling lang mambuli, Ay, nako, wala pala. Wala. Mahina. Tapos pagmamalaki nila. Siya daw ang kukuning abogado ni Sarah. Putik na yan, tapos wala pang napatunayan. Ay, naku, walang napatunayan. Yun yung role niya, no? Yun yung role niya.
So yun lang yung gagawin ni Digong, manggulo lang. Saan siya gagawing pagdinig o hearing sa impeachment ni Sara Duterte? Kita nyo mga kababayan. Alay. Yun ang role niya. Kung hindi niya mabubuli yung mga senador na wag bumoto for conviction, kung hindi niya Ano mangyayari kung hindi niya mabubuli? mabubuli, guguluhin niya. Nako, kung hindi niya mabubuli yung mga senador para bumoto pabor kay Sarang Baliw, ay mga kababayan, guguluhin niya. Manggugulo! Paano naman mga kababayan na hindi manggugulo? Hindi nga raw magaling na abogado. Hindi ka raw magaling na abogado, Digunyo. Patawarin to si Llamas. Digong, binabanatan ka. Ay, nako. Sinabihan ka, hindi ka daw magaling na abogado. Yung mga DDS, pagtanggol nyo naman, Pagtanggol nyo! Pagtanggol nyo si Digong dito! Putik sinabi, Mambabato ng mic, Benjamin Bernardo, yun na lang, Putik na yan! Wala na! Sige, tuloy natin. Guguluhin niya. So, marami siyang role dyan na pwedeng gampanan. Maraming role. Ano yon? Bukod sa manggugulo. Bukod sa manggugulo, ano? I-pressure yung mga senador. Nako, ipe-pressure yung mga senador para nga naman, wag bumoto. Bumoto pabor kay Sara. Tuloy. Na wag bumoto for conviction. Nako, wag bumoto for conviction kay Sara. Tuloy. Paano? Paano pa makakabalik yan, mga kababayan? Ito, kung yun ang panakot ni Digong na pag nakabalik sila, gagante. Isipin nyong maigi, mga kababayan. Isipin nyo. Pag na-impeach si Sara, never na yan makakatakbo kahit anong posisyon. Saan? Sa pagsisilbi sa gobyerno. Kahit na barangay captain, bawal na, hindi na pwede. Ngayon, si Digong, aabot pa yan ng 2028 para tumakbo ulit? Tandaan nyo mga kababayan, bawal nang tumakbo yung naging presidente. Sino ang itatakbo ng mga yan? Paki-explain. Kaya mga kababayan, yung pambubuli ni Digong dyan, malabo na yan. Kung iisipin naman na makabalik sila kapag na-impeach si Sara, wala na yan. Wala na silang itatakbo. Sino? Si Pulong? Tatakbong presidente? Naku po, walang apel yan. Si Baste? Ay naku, lalo na. Wala lalong apel yan. Kaya nga pinalitan niya sa pagka-mayor na tumakbo, di ba? Di ba? Si Robin, itatakbo nila. Ano ba naman alam ni Robin? Baka nga kahit tumakbong senador yan, hindi naman nanalo. Kababayan, isipin nyo naman. Kaya yung pagbabalik ng mga Duterte, kalimutan nyo na yan. Our beloved Boss Mike Cervera.